Yan, so ito, tanggal ko na yung kanyang defective na solenoid. Yan, so ito, so sibak siya. Yan, pumuputok siya. Meron nga, minsan sunog talaga eh. Yan, basta biyak na siya. So sibak na yan. Ito, meron akong brand new na pamalit. Pati yung pagtatanggal na, di ba tinanggal ko? Pagtatanggal nun, pag hindi ka marunong, putol. Nung bago-bago ako nagtatanggal na, nakakaputol ako ng ganito eh. Yung puti sa gitna. Ay, obligadong palitan na. Wala na. So makisuyo, pabukas yung tubig. So pag umandar yan, yun lang ang problem. Ito sir tuturuan na kita kasi medyo malayo-layo ka rin sa akin. Marami akong nagagawang sirang washing machine na ayaw umandar dahil dito. Sa ano? Oo, tuturo. Adapter. Oo, ito mo, mukhang pangit na. Tuturo ko na sa iyo para hindi ka na sumakit ang ulo. Ito Puputulin ko na lang. bali wala ito. Ground lang yan, kaya wala naman din tayong ground, di ba? Hindi naman tayo naka-grounded yung mga ano dito, wiring. Later on, magiging cause ng problema yan, hindi under yung washing mo dahil nagka-problema na yung pinaka-adapter mo. So, para hindi na mangyari sa yan, tanggal na natin to. Yan. So, wala na. Yan, rekta na yan. Marami akong napupuntahan sirang washing machine, sirang aircon, ayaw mandar dahil pala rito. Ayan, di ba? Pasok agad. Ayan sa yung toast ko. Oo. I-start natin siya. Sara mo. Ayan. Off natin siya. Tapos power. Kaya biglang pumasok kanina kasi kumbaga dun tayo nang galing na state kanina eh. Ayan, power on. Start. Ayan. Titimbang muna siya. Ayan. Ikot siya ng konti kasi nagtitimbang siya. Pag natimbang niya na labada, siya na yung magsaset ng water level mo. Ayan. Kahit hindi mo na sir pindutin. Oo. Kasi yung labada mo na, titimbangin niya na automatically. Nakita mo, pasok agad yung tubig mo. Yan, tumutunog, di ba? So, kabisado ko kasi yan. Marami akong nagagawang ganito na hindi nagawa ng ibang technician. Kaya kompleto ako ng pyesa. At saka, ako nga, kahit board, kaya kong i-repair. Hindi lang basta rito sa mismong water valve lang. Dami rin kasing dahilan niya. So ayaw niya lang umandar kapag binuksan. Pero yan, nakita natin yung pagpasok. Yan. Okay na sir. Mahalaga yan yung warranty sinabi ko sa inyo, 2 months warranty. So nakatali ako dyan ng warranty sa iyo basta nawala ulit yung pasok ng tubig niya. Yun yung sagot ko sa iyo dyan, 2 months warranty. Kasi kung di naman expert yung technician gumawa nito, hindi naman ora mismo gawa ito eh. Niwala ka ba, pinasok sa shop, 1 buwan sa shop, hindi nagawa. 1 buwan. Mantalang yung pinuntahan ko, in just 30 minutes nagawa ko. So dati nga kasi akong technician ng 2 service center, Panasonic tsaka Electrolux. Tsaka 20 years na akong technician. Tsaka ako engineering graduate din ako, ECE. Nagkataon lang, dati ako nagtuturo sa kolehiyo. Nagkataon lang na mas mabilis ang pera dito. Kumbaga, talagang nagkataon lang mas mabilis ang pera dito, kaya dito ako. Kahit na mukhang ano ka lang sa tingin na iba, technician ka lang, hindi nila alam. Yung sweldo na lang isang linggo, sa araw mo lang. Misis ko nga, licensed teacher, pero hindi ko na pinagtuturo eh. 6 na taon na nag-alaga ng bata eh. Hindi, basta nagpakahirap ka. Isipin mo, graduate na ako ng electronics engineering, graduate pa ako ng 2 taon technician. Kasi kung engineering graduate ka lang o engineer ka, usually sa theory lang magaling yon. Theory. Kaya ang ginawa ko, pinagsabay ko yung 2. Tapos nag-apply ako sa Panasonic. Papasok akong helper, walang sweldo.
O di nakita na, engineering graduate, tsaka technician graduate. Naka 3 buwan ako, walang sweldo. So, habol ko rin yung mga seminar. So, hindi na ako pinakawalan. Naka-4 na taon ako sa Panasonic. Ako ang pinapadala sa mga seminar. Kaya kumbaga, na-develop yung galing mo. Kaya nga, hindi kayang gawin ng service center, nagagawa ko. O, dahil nga, siyempre, lalo sa Electrolux Philippines. Electrolux Philippines, talagang puro home service din, yung mga front load. Kaya lang, mahirap. Talagang, magmumotor ka, malalayo. Isipin mo, from Makati to Antipolo. From Makati to Cavite. Kaya, nung servisan. Buti ngayon, online na, digital na. Chat-chat na lang. Hindi. I mean kasi noon, obligado mga muhan ka kasi mahirap kumuha ng customer. Unlike ngayon, mag-ads ka lang sa Facebook. Makikita ng mga tao na. Kaya isa sa minamaster ko yun, yung digital marketing. Dati nag-ads ako kay Facebook. Ads. Gagastos ka lang ng ads na halagang 1,000. Bubus mo lang yung page mo. Hindi naman. Talagang ads. Kasi yung boost page ko minsan tapon pera yan. Ako talagang nag-enroll ako. 3,500 ang bayad, mga FB ads, ganyan. FB ads training. Yan, mag-ads ka lang na halaga 1,000, 100,000 na yung makakakita sa ads mo. Isipin mo kung magpagawa lang sa'yo siguro mga 10 tao lang. O, di ba? Yan, okay na sila eh. O, ito level. Hintay lang natin himinto. Kasi mahalaga rin kasi yan, humihinto yung tubig niya. Pag hindi huminto yan, may problema. Yan, hinto naman siya pag pinos. Pero kung minsan kasi, aapaw siya. Hindi siya magwawash. So, hintay ko lang siya huminto. Para sure na okay na. Kaya marami ring customer ako kasi nakikita nila yung mga naka-upload kung ganito. Kasi sigurado ka marunong. Minsan nga, magdadala ka ng repair sa shop eh. Sasakit pa ulo mo eh. Kasi hindi mo sila nakita, hindi mo nasubukan. Unlike yung mga nagbablog ng mga gawa nila, sure ka, napakarami pang testimonial. Dati nga may inupahan akong shop, 4,000 a month. 3 buwan akong nagbayad, 3 buwan. Wala akong nagawa doon kahit isa. 4,000 a month. Paano lagi akong tawag? Kaya pagdating ng hapon, pagod na ako. Siyempre, diretso na ako uwi ng bahay. Wala. Hindi mo na mabubuksan. Hindi. For 3 months, puro bayad lang ako ng upa. Wala akong nagawa doon kahit isa. Dahil dami ko laging schedule sa labas. O di, tinigilan ko na yung pagbabayad sa upa. Bandang huli, pag nasa shop kayo, may lalapit pa sa'yo na konsehal eh. Gusto pagawa eh. Alam mo na. Ako kasi konsehal ganito. Sira yung washing machine ko eh. Alam na. Yan, hintayin ko lang mag-wash. Baka kasi may problema rin yung sensor sa tubig nito. Maya hinto yan. Huminto. Yan, nagwash na. Ibig sabihin, walang problema yung sensor ng tubig niya. Yan, okay. Okay na. Kasi hindi kasi mahalaga na pumasok lang yung tubig. Kailangan din kumpleto lahat. Yan, wash na siya. Tapos ngayon spin dry ko para spin dry. Tapon ng tubig. Yun, yun pala. Kala ko doon. Iba pa yan. Iba pala yan. Maikli kasi yung hose eh. Ayan, nandiyan na ka.
Testing ko lang lahat ng function niya kasi kapag may isa palang problema, tulad yan sa spin dry, baka hindi nag-spin dry, ibang problema naman yan. May naghihintay sa akin ngayon sa Bacoor. Actually, mas nauna sa inyo yan, sa Bacoor. Nagkataon lang na tumawag kayo na sa akin. Hindi, inuna ko na kayo dahil alam kong ano to eh. Although hindi ito magawa ng iba, alam kong in just 10 minutes tapos sa akin to. Bleto kasi ako ng piyesa nito. Namumuhunan talaga ako sa piyesa dahil pag pinuntahan mo yung customer, dapat tapos ka agad. Hindi katulad na iba na Babalikan pa. hihingan ka pa ng pambili. Hihingan ka ng pambili, bibili daw sa raon. Pagkabit nung binili, ayaw pa rin gumana. Meron pa pala ibang problema. Or hindi naman pala yun yung sira. Sayang. Kumbaga, nanghula lang. May na-encounter nga ako, ayaw mag-drain eh. Umorder sila online ng pyesa, ayaw mag-drain. Pagkabit ng pyesa, ayaw pa rin. Di sinukuha ng technician. Hindi niya alam na yung palang pyesang galing online na binili niya, ang defective. Ako, alam ko yun. Baka factory defect yung naikabit na bago. Nagkabit ako ng pyesa ko, di gumana. So, nabos na yung tubig niya. Dapat maya ikot yan. Spin dry. Ikot na. Yan, okay naman yung ikot niya. So, kompleto na lahat. Okay yung wash niya. So, pasok ng tubig, wash, drain ng tubig, tsaka spin dry. Kompleto na. Ayan, so okay na. So, door close. Kailangan kami sa power off na. Kaya niya ino-open siya. Sara ka na eh. Sara ka na. So ito yung naging problem niya, yung kanyang water valve. Yun. Then may pyesa akong available. Kaya gawa ka agad yung pinuntahan ko. Okay na to. Then 2 months warranty.